Sir, ang gusto naming malaman, ano po ang pinaka-importanting tips na kailangan naming matandaan when earthquake strikes? Naglista na si Martin kanina eh. Oo. Gana na parang dapat checklist na Oo. talaga. Yeah, yun eh. checklist na talaga dapat, no? Oo, Well, sinasabi palagi sa atin yung go bag, pero hindi naman limitado ang paghahanda sa go bag natin. Isa lang yan sa paghahanda. Importante pa rin yung mga plano natin. First, ituturo palagi sa atin na magkuble, duck over and hold. Pero yung duck over and hold kasi hindi one size fits all yan eh. Pag wala kang lamesa, wala kang magtataguan. Ang importante yung awareness natin, ano yung pwedeng bumagsak sa atin. Ngayon, ang tanong, depende sa oras kung kailan mangyayari yung lindol. Siyempre, pag tulog tayo, wala tayong chance makakilos, di ba? So, siguro yung awareness natin sa paligid, no, kung talagang malapit, pwedeng tumakbo, di lumabas na lang tayo ng Open area. ng open area, no? So, yun yung plano and situational awareness. Pero, pagkatapos nito, siyempre, baka hindi na natin mabitbit yung mga gamit natin, yung mga go bags din natin. Importante, safe tayo. Yes. Pero, pag buhay tayo, ang next naman na tip ko sa atin, isipin naman natin, paano tayo, kunwari, yung mga nasa bahay, hindi babalik tayo may aftershocks. Diba? So sa paghahanda, more than yung go bag natin, saan tayo pa pwedeng matulog? Saan ang pwedeng evacuation area? Nakakaawa dahil yung mga kababayan natin nasa damuhan na lang natutulog. Naka-plastic. Walang shelter. So sa paghahanda natin, hindi lang limited sa go bag yung in-advocate ko. Meron dyan, para ka ba magbabakasyon na nandyan lahat yung gamit mo. Yes. So yung mga matting, so nandyan lahat. Ang isipin natin, yung kinabukasan, paano tayo kakain, paano tayo magluluto. Kaya hindi ako agree sa magbibigay ng mga bigas. Kasi paano magluluto yung mga yan? Yeah. Right. So, dapat ready to eat na. Dapat ready to eat ang mga binibigay. Di ba? So, ang isa pa is yung reunification plan na tinatawag. Yung reunification plan, paano ka magkikita ng mga kamag-anak mo? Nagkataon gabi lang to. Pero kung umaga, nasa opisina tayo, nasa eskwela ng mga bata, paano tayo magkikita, no? When cellphones are down. So, ito talagang pangyayari sa lindol. Kapag ikaw ay napuruhan talaga, well, siguro yun ang oras mo na. Pero pagka ikaw ay nag-survive, ang dami mo kailangan i-consider. So, part ng emergency planning natin for earthquake, etong mga plano na to. Kaya sabi ko palagi, it's more than the go bag sa sinasabi ng gobyerno natin. Yeah. Kung hindi yung mga planong dapat gawin. Yung imbak ng pagkain, kasi yung bag natin, eto, pang-evacuation lang to. Ang ating go bag, kaya backpack lang yan. Ito yung mga nakikita na sa mga CIA movies pag busted na sila eh. Ito na yun, nandito na yung mga gamit nila, di ba? Pero ang go bag talaga pang evacuation. Pero what if, doon ka lang sa labas ng bahay mo, pwede ka namang bumalik, magkakot ng gamit. Ang importante yung stockpile. Yung stockpile, sabi ko yung imbak mo. Yung ayuda stockpile mo nung pandemic, Yes. dapat meron ka noon. For example, 2 weeks, may pagkain ka, may tubig ka. So alam mo, meron kang huhugutin. No? Kasi again, kung sa go bag, sasabihin sa mga tips, minsan nakita natin for 3 days, impossible to put 3 days of food in your bag. Diba? So yun yung mga importante. Ako naman, sa pang-araw-araw, meron ka ring bit-bit sa katawan mo kasi ang go bag mo hindi mo bit-bit yan, di ba? Maaring nasa bahay lang. So tawag diyan is yung on-person gear or sa mga bata ngayon sa schools, di ba, sa lanyard nila may whistle. Meron. Yes. oo. Yan, oo, may flashlight. So meron yun yung important gears naman na nasa iyo palagi, bit-bit mo yon, nasa katawan mo. So tawag yung everyday carry item. So for example, ako on my left pocket, meron akong dalang flashlight palagi. Oh. Ayun. So parang kumbaga nakagisnan ko na, part ng routine ko na, daily routine. So sa left side ko, meron akong multi tool. Meron akong whistle sa aking keychain, 'di ba? So yun yung importante kasi ang preparedness is redundancy at Yes. saka culture eh. Hindi siya yung tipong nasa isang bag lang at nandiyan lahat yung paghahanda mo, hindi. Di ba? So, different levels of preparedness. So, yung redundancy is very important in Oo, preparedness. yung daily habit mo. Yes. No? Pero yung go bag nyo po, ano po dapat yung nasa go bag? Well, ang importante diyan is yung may mga yung tubig kasi usual ang tubig, no. You die 3 days without water talaga. No? So importante yung water. Pero yung protection mo napaka-importante. Ang mga go bags ngayon, lalo na kung lindol ang pinag-usapan, meron kang helmet. So meron kang helmet, meron kang hard hat, flashlight, signaling device, meron kang whistle, no? Simple items kasi yung first few minutes ng survival mo, yun yung dapat Doon nandun sa nakasalalay. go bag mo eh, 'di ba? Yung pagkain pwedeng crackers lang yan, pwedeng tsokolate lang yan. Hindi uubra yung 3 days of food na nasa bag mo. So just being practical about it. Paano pag naipit ka kagaya ng mga kapatid natin sa Cebu na nagmomotor, na-trap sila dun sa gitna ng Mactan Bridge eh. Anong Tama ba dapat yung ginawa mong gawin nila? yun? Kasi Na- iba humawak Well, kung sa- nasa sasakyan ka, four-wheel vehicle,
yun na yung shell mo. Magtago ka na doon. Okay. Kasi again, babalik ako sa premise na safe ka dapat sa mga falling objects, falling Yes, debris. yes. Pero ito Ayan, mga ayan. ito mga nasa motor na to, nandun sila sa may poste, pwede silang mahulugan ng poste. So it's always get out of the danger zone kung saan may pwedeng bumagsak sa'yo. Alis ka sa puno. I-read mo yung room. I-read mo kung ano yung Yes, nangyayari. alis ka sa glass, no? So kung nasa building ka for example, na puro glass walls, iiwas ka doon. So talagang situational awareness pagka lumilindol, yung makakadali sa atin. Ano pa ba? Yung paano katulad yan, yung bridge. Magko-cross ka pa ba agad-agad dyan kung Well, sakasakali? pag lumilindol, nagda-drive ka, stop at until the shaking stops, no? At yun pala, no, gusto kong i-remind kasi the cover and hold tayo palagi na drills every quarter, yung National Simultaneous Earthquake Drill. Pero ang nakita natin sa mga videos, nagtatakbuhan yung mga tao Yes. during earth shaking. Okay. Ngayon, kasi sabi sa pag-aaral, marami ring injuries, maraming nadadali while evacuating. Kasi habang yumuyugyug, dyan nahuhulog ang mga gamit. So, ang sinasabi, kubli ka kung meron kang pagkukublihan, iwas ka sa mga pwedeng bumagsak at saka ka lang mag-evacuate as soon as matapos yung earth shaking. Sa loob ng bahay, ano yung pinaka-safe na place kung wala kang matibay na table na tataguan? Well, ang pinaka-safe na place is yung walang mahuhulog sa'yo. Kasi ang i-anticipate mo palagi, hindi yung magko-collapse yung structure, kung hindi yung non-structural elements na pwedeng bumagsak sa'yo. Dadagan sa'yo. Yeah. Oo, chandelier, may lamp, o meron kang refrigerator, o meron ka dyan. So, iiwas ka sa mga bagay na yun. Kasi yun ang unang makakadali sa'yo more than yung structural, yung structural. Unless talaga yung, alam mo yung bahay mo, medyo weak. So, same concept doon sa mga, kasi may mga video ng mall na sila ay nasa loob ng mall nung umuga. No? Ganun din yung concept, lumayo ka sa mga medyo delikadong parte Yes. ng mall. Ganun ba? Siguro kaya nga siguro ang ating NDRMMC dapat na gumagawa rin ng mga guidelines na hindi lang duck cover and hold. Kasi ang duck cover and hold pang estudyante, pang opisina. At iba't iba kunwari nasa grocery ka, ang babagsak sa iyo ng mga dilata. Ang dami Medyo nun. masakit 'yon. Ang dami nun. Kung nasa malalaking mga appliance store ka, babagsak sa iyo appliance. So dapat iba't ibang setting, alam natin din yung gagawin. Kaya ang tao natatakot kasi hindi nila alam, ang tinuro lang talaga is kumuble. Pag wala na pagkublihan, tatakbo na lang sila. Oo. So mali rin po yung mga ginagawa ng iba pag nag-earthquake, pumupunta sa staircase at tumatakbo palabas. Sabi ko nga, wag tatakbo, lalo na't pag talagang malakas yung shaking. Dahil doon ka po pwedeng mabagsakan ng mga bumabagsak din na gamit. So, yun. Okay, maraming salamat sa iyong oras. Sayang kasi kulang tayo sa oras. Maganda sana pag-usapan kasi about safety, no? Pero thank you very much, Mr. Martin Aguda Jr. Director po siya ng Disaster Resilience and Safety Organization of the Philippines. Thank you, Thank Martin. you.